Shout out kay Juan Solege, Katsakino Dokusin, Jason Mendoza at sa iba pa nating taga-subaybay. At sa balita natin ngayon, mukhang payag na raw itong Phoenix Fuel Masters na i-trade itong si Jason Perkins dito sa Magnolia Chicken Templados. Pero magiging mabigat ang kapalit. Alam natin na ito si Perkins ay isa sa mga players na gusto talagang makuha ng Magnolia dahil sa tingin nila ito ang magbibigay ng malakas, mas matinding, sabihin na nating competitive edge dito sa lineup ng Magnolia. Pero syempre dahil nga nasa independent team, ito si Perkins mahirap kunin yan. Pero ngayon dahil nga dito sa, alam na natin maraming problema itong Phoenix ngayon on and off the court. Kaya mukhang papayag na sila na i-trade nito si Perkins. Dahil ang balita mukhang si Perkins nagre-request na rin at gustong malipat sa isang koponan na naglalaro sa playoffs. At sa ngayon mukhang Magnolia ang kanyang malamang na destinasyon. Pero ang problema dito, ang hinihiling na kapalit ng Phoenix Fuel Masters ay ito si Aris Dionisio. Alam natin na si Aris Dionisio ay binigyan ng 3-year contract extension ng Magnolia dahil sa napakahusay nito ng paglalaro. Kaya ang tanong ngayon kung ang Magnolia ba ay papayag na si Aris Dionisio ang maging kapalit nito si Jason Perkins. Alam din natin na si Jason Perkins napakalaki na nagagawa niya sa Phoenix. Siya naging top player nila nung umalis itong si Matthew Wright. Pero alam din natin na napaka-valuable sa rotation ng Magnolia ito si Aris Dionisio. So ang tanong, papayag kaya si Coach Chito Victorero na pakawalan si Aris para dito kay Perkins? Kung sakaling pakawalan nila ito si Aris Dionisio, malaking kawalan yan pero makukuha nila si Jason Perkins. So napakaraming bagay na kailangan pag-aralan ng Magnolia kung sakasakali nga natanggapin nila o hindi itong trade offer ng Phoenix. Ang maliwanag dyan, kung hindi tatanggapin ito ng Magnolia, sigurado si Perkins i-offer yan sa iba namang koponan. Kaya iyon ang malaking problema ngayon. Totoo nga ba na itong NLEX Road Warriors ay kukunin itong si Norman Black bilang bagong head coach? Matagal nang napapabalita na ito si Frankie Lim may papalitan. Mag-e-expand ang kontrata ni Lim at ayon dito sa reports mukhang hindi interesado NLEX na bigyan siya ng extension. Lalo na at naging very disappointing yung performance nila dito sa dito sa ongoing na Philippine Cup. So sa ngayon makikita natin maraming options dyan. Ang isa doon sa tinitignan na itong si Jong Wichiko dahil nga kaya daw siya kinuha bilang assistant coach ay prelude yan doon sa pag-takeover niya doon sa koponan. So abangan natin kung ito ay mangyayari talaga. Pero isa pang pwede dyan ay si Norman Black na ngayon ay isang consultant dito sa San Beda. Sa tingin ko ito si Norman Black meron pa rin yung connection dito sa MVP Group at kung sakaling kunin siya bilang head coach ng Index, siyempre malaking bagay yan, dating Grand Slam coach ito si Norman Black at ilang beses na rin yung nadala sa finals itong Meralco Bulls. Sa ngayon masasabi natin na maraming options dyan pero understandable naman kung ba't ito si Frankie Lim ay ayaw nilang kunin bilang isa to sa mga magiging coach nila para sa darating na season. Dahil nga hindi lang naman itong Philippine Cup kung hindi yung mga previous conferences medyo hindi maganda talaga naging performance ng Index. Kaya hindi na nakapagtataka na hahanap ang management ng pwedeng ipalit. Ngayon naman, itong si Coach Frankie Lim, tatandaan ninyo dati naging coach din niya ng Barangay Ginebra pero hindi rin siya nagtagal doon. And of course, malamang sa college rank siya bumalik. Sa panig naman ng Index, bukod sa pagpapalit ng coach, kinakailangan din siguro na magdagdag sila ng iba pang players dahil nakita natin dito sa Philippine Cup masyado silang umasa dito kay Robert Bolick. At ang naging problema kapag umaasa ka sa isang player lamang, napakadali at naging predictable yung opensa ng Road Warriors at yan ang dahilan kung ba't sila natalo sa Meralco.